13.8 billion, dalawang probinsya lang. Mga OFW, may makikita ba kayong ganito? Hindi, sa mga OFW nga natin ang daling mangutang, ang daling makakuha, basta pera mo ha. O pag pera na iba, mahirap syempre. Pag pera na iba, hirap mong kukuhanin yun. Pero kung pera mo, hindi ka naman pahihirapan. Hindi yung sa atin, kailangan dalawang ID. Bakit magkaiba ba identity ko? Iba doon sa lisensya, iba doon sa national ID. Kailangan ganun. Alam mo yung parang, ganito na tayo sorry sa term, pero totoo, jologs. Ang Pilipinas, ganun na talaga ka-jologs. Geng-geng na tayo talaga. Squawking na tayo. Ganun na ba tayo? Ano ba? Ganun na ba tayo ka-low? Kababa? Ano ba? Huwag naman ganyan. Parang pagmamata na ho sa ating mga Pilipino ito. Kasi nga ho, hanggang yung gobyerno natin ay nakaupo, itong mga korap. Kasi alam mo, ang ganda nga may papakita lang ako sa inyo, ang ganda ng sinabi ni Marcoleta tungkol dito. Ito, fresh na preso ito tungkol sa mga pangyayari. Bakit pinakakawalan? Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan natin? Ang daming pwedeng gawin Diba? Huwag tayong umasa sa lintik na secretive ICI. Putang ina, sorry ha. Sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch. Sino nagpalagpas ng pinaka-corrupt na budget? Executive branch. Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago! Gago na lang ang maniniwala dyan. Yan ang katotohanan. Gago na lang ang maniniwala. Diba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siyang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa. Gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na. Sabi nga niya, skin-routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ko ng isang ICI, gagawa ko ng isang organisasyon na mag-iimbestiga ng korupsyon. Tara na. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Kasi sasabihin mo, gagawa ko ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro. Nung may nadidiscover na yung isa, ginawa ninyo ng istorya, niyang lintik mong tagapagsinungaling. Gagawan mo ng istorya. Di ba? Tapos sasabihin nyo, independent yun. Sabagay, tanga yung mga bumoto sa'yo, kaya walang problema kahit puro katangahan ang ginagawa ninyo. Nakainit kayo ng ulo. Pasok natin niya si Marcoleta nang lumamig ang ulo. Ay, naku, mas lalong uminit ulo ko. Gago! Sabi ko, pasok ko si Marcoleta para lumamig ulo ko. Nung nakakita ko siya, lalong uminit ulo ko kasi mainit lagi ulo nito. Alam mo, galing-galing niya na. Ikaw talaga banat ba? Oo naman. Alang lagi siyang seryosong, parang sabi nga nila, grumpy old man. Pero, hindi ako payag doon. Ako hindi ako papayag doon, Senator Marcoleta, na grumpy old man. Grumpy, cute old man. Cute naman talaga si Marcoleta Parang yung tatay mo na mahigpit. Ang ganyan yan Talay. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami sa Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun Ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pa Bakit ang dami pang dapat natawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po, Sa para Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan, ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag.
Naglabas ng statement ko. Iba yung willing na willing, iba yung nung humarap ka doon. Para makita natin kung Bagay. paano ka kung sasagot sa mga tanong. Ang problema, willing sa kaso. So, sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyang banggitin ang pangalan ko. Oho. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas. Yun na nga eh. Yan ang problema kay Lacson nun eh. Di ba? Alam, ito public knowledge na yung mga contractor, mga congressman na may sariling firm na construction na nakikipag-project sa gobyerno. Nakalista naman yan, nasa SEC naman niya kung sino owner eh. Bakit hindi nyo ipatawag ng Blue Ribbon ni Lacson? Bakit, Pinky? Pinky ka ba talaga? Gago! Bakit tayo may patawag? Sasabihin mo na naman. Ito na naman tayo dun sa parliamentary courtesy. Ano? Baon na tayo. Ang tindi ng nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong courtesy parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na corruption sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukurap. Tapos imaginein mo ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy na yung parliamentary courtesy. Asaan yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction. Bawal nga yun eh. Makikipagproyekto ka sa gobyerno. Yung ginagawa nila illegal. Ang iniisip mo pa rin parliamentary courtesy. Lacson, ano ka ba? Yung mga ulol, gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin, ayaw mo ipatawag sa parliamentary courtesy. Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang karapat-dapat sa isang Blue Ribbon Committee Chair ay yung may bayag. Ikaw, gago! Hindi ko man alam. Hindi ko alam yan, Wala akong sinabi. Tuloy. Bas dyan, pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen eh. Uy, nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag bro? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. May trailer. Parang ganun eh. Trailer. Oh, 67 congressmen na kontraktor. Pagkatapos, hindi naman mong pa. Oho. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oho. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Di mo matatawagin ito mga ito? Hindi man lang natanong Sen eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Bakit? Si Diskaya lang ang gusto namin. Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdez eh. Gago! Kaya kailangan namin siyang i-DN. Galing mo talaga, Chong. Ang galing mo. Tuloy. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipahubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang legislative department sunod-sunuran sa executive department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang halun. Judiciary, legislative, Yan. executive. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang Blue Ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na?
Parang Bakit? ganun. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Kasi nga, ganito yan. Paliwanag ko lang sa'yo, Senator Marcoleta. Sabi nga ni Franz Castro, Ay, di pala si Franz. Claire Castro. Paraw kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang Pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong mag-depend na lang sa ICI. Kasi sa Marcos administration, there will always be a double standard. Pag gusto namin independent, independent. Pag gusto namin dumipende kayo sa amin kayo dumipende. Ha? You know why? Alam mo kung bakit? Parang ruler yan. You can bend the law. But you will not break it. Take note. Only bending little. Alam mo yun, di ba? Ganun ang gobyerno ni Marcos. Bending the law. So, vice versa? Oo. Sagutin mo, Nelson. May isa pa problema. Oo. Kasi, alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng, hindi ba, maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap Mabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako. Mabigat po Mahirap yun. yan. Tapos sabi ng biyaya, Gusto kong lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman kako kinukuha yung opinion mo. Barado yung BIR. Tinanong niya yung BIR, ano masasabi mo? Sabi niya, hindi ko naman po sila masisisi. Hindi ko naman kinukuha yung opinion to. Barado. Sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... No. Mabigat po yun. ba't di ka kako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako magbayad. Hindi, ayaw sumagot. Wala naman isasagot. Kasi wala po. O ikaw kako, DPWH. Wala rin po. So, sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. So, ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, yung tinatanong mo kanina, tinatanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, Pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Oo nga. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Magkaganyan-ganyan naman eh. Delikado, sir. Delikado pag ganyan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yo, Paano ngayon yan? patay tayo dyan. Ito pa isang tanong. Ah. Kung ibalik kayo,
sa chairmanship. Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Pinangungunahan si Sir. Pinangungunahan mo eh. Ito si ano. Kaya kayo nasusungitan eh. Ayun, susungit na naman si Bossing. Oh. Eh kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. Hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Oo. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Oo. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin.